Naging malinaw na ang blackout sa Teheran ay hindi lang isang technical na aberya. Ngayong Martes, ika-31 ng Marso, 2026. Ang pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng kabisera ng Iran at Karaj matapos ang mga pag-atake at pinsala sa power grid ay lalo pang nagpapatibay sa mas mabigat na pagbasa sa sitwasyon na iyon. Hindi na kayang mapanatili ng revolusyonaryong gwardiya ang imahe ng ganap na kontrol kahit sa mismong puso ng rehimen. Ang nangyari ay madaling maintindihan, ngunit mabigat ang epekto. Tinaman ang mga target na militar, naapektuhan ng mga infrastruktura sa paligid at ang kabisera ng isa sa pinakatensyosong bansa sa mundo ay lumubog sa kadiliman. Eksakto noong sinusubukan ng gobyerno na ibenta ang ideya ng katatagan. Ang problema, ang physical na blackout ay sinabayan pa ng digital na blackout. Naipatigil na ng rehimen ng Iran ang buong konektibidad ng internet sa ilang mga rehiyon. Mula Enero, iniulat ng Reuters na ang koneksyong hindi dumaraan sa satellite ay bumaba sa halos 1% ng normal. Ipinapakita nito na kapag di makontrol ng sistema ang pinsala, kontrol sa impormasyon ang ginagawa nito. Ganito ito gumagana, pinuputol ang komunikasyon, inihihiwalay ang populasyon, hinaharangan ang pagkalat ng mga larawan, at pinapahirapan ang anumang panloob na reaksyon. Bakit? Dahil ang isang gobyerno na may tiwala sa sarili nitong katatagan ay hindi kailangang itago ang nangyayari. Ipinapakita ng internet blackout, pag-hack sa telebisyon ng Estado at panunupil matapos ang mga protesta, hindi lakas kundi takot na mawalan ng kontrol sa lansangan. At ang naratibo kung saan ito mas malinaw ay eksakto sa Tehran na dapat sana'y nagpapakita ng autoridad ng Estado. Kapag nawala ng kuryente sa kabisera at kailangang magpaliwanag agad ang gobyerno na hindi ang planta, kundi ang estrukturang militar malapit dito ang target, kapag hinahadlangan ng bansa ang panloob na komunikasyon, napakabigat ng mensaheng pampolitika nito. Hindi lang ito tungkol sa material na pinsala, kundi pati sa pagkawasak ng aura ng pagiging di natitinad. Ang reaksyon ng Iran ay nagpapaliwanag kung bakit lumala ang sitwasyon. Imbes na magpakita ng kontrol, pinalawak pa ng Tehran ang kaguluhan. Iniulat ng Reuters na inatake ng Iran ang planta ng kuryente at desalinisasyon sa Kuwait na ikinasawi ng isang manggagawang Indian. Sinasagot din nito ang mahalagang tanong. Paano tumutugon ang rehimen kapag naiipit? Ipinapalawak nito ang krisis lampas sa sarili nitong mga hangganan at ipinapasa ang halaga ng tunggalian sa mahahalagang infrastruktura, kabilang sa mga kalapit na bansa. Mapanganib ang hakbang na ito dahil ang tubig at enerhiya ay hindi mga detalye. Mga target ang mga ito na direktang tumatama sa araw-araw na buhay, katatagan at pakiramdam ng seguridad ng buong reyon. Ang rehimen, dahil sa matinding presyon, ay nagdulot ng kaguluhan sa panig ng Estados Unidos. Ayon kay Marco Rubio sa Reuters, may malinaw na layunin ng operasyon. Wasakin o pahinayin ang puwersa ng himpapawid, hukbong dagat at kakayahan ng Iran sa pagpapakawala ng mga misil at drone, pati ang mga pabrika na sumusuporta rito. Sabi niya, inaasahan ng Washington na matatapos ito sa ilang linggo, hindi buwan, at hindi aasa sa paglusob sa lupa. Kahit may bagong tropang ipinadala para sa mas malawak na galaw, dito nagmumula ang malaking pressure sa Teheran. Naapektuhan ng pag-host, airstrike, missiles at pauloa ang mga bansang matatalas magsalita. Sinisikap ng Bahia Senate na buwagin ang kakayahan nilang manakot at bawasan ang impluensya sa reyon. Travar o Estreito de Hormuz used isang plano para muling buhayin ang lugar, seguridad at isang taong handang gawin ito, ngunit handa rin. Pero handa siyang gawin, handang gawin, handang gawin. Handa siyang gawin ito, pero hindi siya handa. Hindi siya. Kundi handa siya para dito, ngunit ang Iranian at ang revolusyonaryong gwardiya niya. Bakit? Ang humihinang rehimen ay nabubuhay sa pagtatago ng katotohanan, pagpaparusa sa impormasyon at pagpapalaganap ng tensyon. Dahil dito, ang blackout sa Tehran ay naging malinaw na larawan ng kapangyarihang patuloy nagbabanta, ngunit hindi na nakakakumbinsi gaya ng dati.